Mga ka-Vision, good morning. Nandito naman ang inyong Captain Blind. Alam niyo po ba, kakatapos ko lang pag-exercise at naka 50 good repetition ng Army Dasin po tayo. Dito po tayo sa fire exit. At mga ka-Vision, may isi-share lang po ako sa inyo. At ito po ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng buhay natin. Alam niyo po ba, kahit na sa mga sundalo ay maraming mga cases ng suicide, no? Mga sundalo na po yun na may training at kaya yung stress talaga hindi mo pagka ikaw ay may kulang, spiritual na buhay. Okay? Kaya ito mga ka-Vision, may isi-share ako sa inyong verse, okay? Yung Proverbs chapter 3 verse number 5, which is the trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Mga kapatid, kung kilala mo ang Panginoon mo na nagmamay-ari ng buhay mo, ang Panginoon po natin may tatlong attributes. Ano po yun? Omniscient, omnipotent, and omnipresent. Omniscient, ibig sabihin all-knowing. Alam niya ang lahat na nangyayari sa buhay mo. Alam niya kung ano ang sitwasyon ng buhay mo. Alam niya kung ilang piraso yung buhok mo, maliban kung wala na talaga. Pero meron pa yan eh. Alam niya kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kung paano ito isolve, kung kailan ito matatapos. Okay? So, omniscient is all-knowing God. Okay? Kailangan kasi natin malaman ang Panginoon para pagkatiwalaan natin. Dapat ang isang tao kasi ay pagkatiwalaan natin bago tayo, sample, magpapahiram pa ng pera sa isang tao, dapat alamin muna natin kung ano yung kakayahan niya magbayad. Okay? Kaya itong Panginoon natin, dapat alamin natin kung ano ang katangian ng ating Panginoon para ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa kanyang buhay para wala na magiging suicidal cases. Alright? So number 2 is omnipotent. Omnipotent, ibig sabihin mga kapatid, is most powerful. Ang ating Panginoon ay napakamakapangyarihan. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang gumawa sa iyo. Siya ang gumawa sa akin. Lahat ng mayroon tayo dito sa mundo, siya lahat ang may gawa niyan. Kayang-kaya kanyang pagalingin sa iyong mga sakit. Kayang-kaya kanyang iahon diyan sa iyong pagkalubog, iyong pagkadapa. Kaya-kaya kanyang bigyan ng lahat ng iyong pangangailangan. Okay? At siya ang may akda na lahat. He is the finisher. He is the finisher of our faith. Okay? So, mga vision and letters, and then number 3 is our God is omnipresent. Kahit saan, nandoon siya. Okay? Kahit ikaw lang mag-isa, nandoon siya. Kailangan lang tawagin mo siya, lumapit ka sa kanya, naghihintay ang Panginoon sa iyo. Okay? Kaya mga kapatid, kung alam natin na ang Panginoon ay all-knowing, most powerful, at omnipresent, lahat ng sulok ng buhay natin ay nandyan siya, mga kapatid, saan ka pa magtitiwala? Okay? Kaya, mga kapatid, kung ano man ang kalagayan mo sa buhay mo, ano man yung sitwasyon sa buhay mo ngayon, ay ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. Sabi sa verse na nabanggit natin ay, trust in the Lord, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon, and do not lean unto your own understanding. Okay? Kasi akala natin ang mga pagsubok sa buhay natin ay ito'y pahirap sa atin. Kagaya ko, akala ko ang pagkabulag ko ay ito ay pasakit, pahirap o curse sa akin. Yun pala mga kapatid, blessing. Naging blessing po pala. Alright? Kaya ang mensahe ng aking pagkabulag ay ang pagtitiwala sa Panginoon. No? Wala na akong nakikita eh. So, inalaw ng Panginoon na mawala ang aking paningin upang makita ang totoong liwanag sa buhay ko. Kaya mga kapatid, kung nandyan ka man sa punto ng buhay mo ngayon na nahihirapan ka, na lugmok ka na, mga kapatid, sabi ko sa iyo, just trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Alright? This is your Captain Blind, ang bulag na may kita. Sabi ko nga na the only thing worse than being a blind is having a sight but cannot see the greatness of the Lord in his life. Kung nakikita ko nga ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay ko, how much more ikaw na may mata pa. Okay? Mga kapatid, mga ka-Vision, open your eyes, look around, and count your blessings. Name them one by one. Okay? To God be the glory. Maraming salamat po. Good morning.